Ako, magbubutas na tayo ng ating filter box. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, check out mo na yan. The initial plan dito sa ating filter box, ang gagamitin nating mga connectors is yung parang merong deroscas, yung parang iniikot na lang, pero wala kasing ganong available dun sa hardware. So binili ko na lang yung normal na connectors ng PVC pipe. Gagawin na lang natin ay yung edges na lang ay isisilant natin since wala naman ako mahanap na ganong klaseng connectors dito sa my area. Bumili na rin ako ng mga spray paint, yung Bossni na flat black. Yun yung gagamitin nating pang spray paint dito kasi gusto ko na para siyang matte black yung itsura. Actually dito on the side, nag-sample nga ako ng spray kanina and I really like how it turned out. So ganyang kulay yung ilalagay natin dito. But then again, bago pa man tayo mag-spray paint, kailangan naka-fix na yung ating mga connectors, may butas na yung ating filtration box, para everything will be all set at wala na magiging patches pag tayo ay nagkulay dito sa ating mga filtration system. Binigyan pala tayo ni JP Scott ng kanyang shirt, napakaganda. Shoutout sa'yo JP, thank you so much! It's the next day and gagawin na natin ang ating mga filter box dito sa ating The Red Box Project. Makikita nyo dito na meron ako ditong drill and meron ako ditong soldering iron. So magpapasok na tayo ng ating pipings dito sa ating filter box. Since bubutasan natin tong ating filter box, normally ang kailangan na ginagamit pang drill is hindi yung ganto, yung parang pangkahoy. Kaso lang wala akong makita nun sa hardware, hindi available sa kanila. So gagamitin ko na lang to, tapos para palakihin yung butas, gagamitan na lang natin ng soldering iron. Tatlong chambers yung meron tayo dito sa ating filter box. So now magsisimula muna tayo sa chamber number 1. Oh, diba? Round 1 pa lang. Kunyari, ang dali-dali pero hirap na yarn. Now, down na po natin ang ating chamber number 1. Inurong ko muna yung chamber number 2 para hindi masyado mataas, makita nyo maayos. So, dito on the side, meron tayong 3/4 reduction connector. So, 3/4 talaga siya, tapos rin-reduce niya to 1/2 size ng ating connector. Dahil 1/2 yung PVC pipe ng aking pump. From there, kinonect ko siya ng isang coupling, tapos nakakonect siya dito sa series ng system ng pipes na to. The sense is parang magtitrickle yung water pagitna. From there, lahat ng sides ay merong butas. Ayan, pati itong side na to. Pati yung other side natin, may butas yan lahat. Tapos, since ang plano ko dito ay lalagyan ko ng 80 filter, ng Japanese filter, ng filter foam. Inutasan ko lang dun sa ilalim ng marami. Don't mind this pipe, holder lang talaga siya para hindi umurong. So, ang mangyayari, babagsak yung tubig dito, mapupunta dun sa mga filter foam natin, dediretso papunta dun sa baba yung ating tubig, and papasok dun sa mga butas na yun, papunta sa ating chamber number 2. Now, just in case na umapaw ang ating tubig dito sa chamber number 1, naglagay ako dito ng overflow. Kinonect ko lang siya ng 3/4 na PVC pipe, tapos meron tayo ditong uno reduction. Reduction siya pa 3/4. So, just in case mag-flood itong ating chamber number 1, yung tubig ay automatically papasok sa ating chamber number 2. Pagbagsak ng tubig from chamber number 1, let's now move on to chamber number 2. Dito naman sa chamber number 2, very simple lang siya, more on overflow yung kakalabasan nito. So naglagay lang ako ng 4 lines ng 3/4 na pipe. Hinirangan ko lang ng couplet na 3/4 dun sa ilalim para pag pin-pressurize natin to or pag pinush natin ng sobra, meron tayong magsisilbing stopper para hindi dumire-diretso yung PVC pipe natin. I don't need to put silicone sealant anymore dito dahil basically pupunta rin naman yung tubig dun sa chamber number 3, so no problem naman dyan. This is how the bottom part of chamber number 2 looks like. In-overlap ko lang yung mga PVC pipe. So these ones are connected dun sa ating couplet na 3/4 din. Dito rin pala tayo sa chamber 2 naglagay ng drain just in case we need to clean the filter box. So dito meron tayong 1/2 na PVC elbow. It's connected by a 1/2 PVC pipe. Itong dalawang elbow na to, yung in and yung out. This one is connected to another pipe to a 1/2 ball valve. Nilagyan ko lang siya ng support na mga cable type para hindi gumagalaw-galaw itong ating pipe. And then this ball valve leads to the drain. So just in case kailangan natin siyang linisin, i-open lang natin tong ating ball valve and mapupunta na sa drain yung dumi. Dito sa chamber number 2, what I'm planning to put is yung smaller type ng filter brush, similar dun sa nilagay natin sa ating chamber 1 ng goldfish box natin, yung mahabang filter brush, if you guys remember that. Ganun yung ilalagay ko just to break down yung mga pieces ng dumi.
So in the future, baka bumili tayo ng maraming filter brush. We are just going to fill this up. Siyempre hanggang dun lang sa may overflow para hindi naman tayong sasayang ng pera sa filter brush. Pagbagsak ng tubig mula sa overflow ng ating chamber 2, last but not the least, we have chamber number 3. Ito na yung pinakasimple sa lahat ng mga chamber. Isang outflow lang yung nilagay natin dito, which leads to the pond itself. Itong last chamber na to, dito natin ilalagay ang ating mga filter media, yung mga lava rocks, yung mga lava rings. Tapos ilalagay ko na lang sila sa mesh bag since napakarami naman nating mesh bag para mapakanabangan din natin yun. Kung meron kayong mga questions sa chamber number 1, sa chamber number 2, and sa chamber number 3, meron kayong option na ulitin yung video na to o kaya pwede nyong itanong sa akin sa comment section.